Duterte versus Nograles, yun yung dalawang pangalan na maghaharap sa darating na eleksyon in 2025 bilang mayor ng Davao. Ngayon, dito sa video na to, titignan nga natin kung ano ba yung kapareho at pinagkaiba nitong dalawang kandidatong to. At ang binabanggit natin ngayon, by the way, hindi si Baste Duterte kundi si Rodrigo Duterte, yung dating pangulo natin. At yung kalaban niya dito ay yung dating CSC chair na si Carlo Nograles. Ngayon titignan din natin dito kung ano ba yung rason kung bakit sila tatakbo at ano ba yung kanilang plataforma. At titignan din natin kung ano ba yung pinagkaiba na itong dalawang kandidatong to. Pero bago ang lahat, alam mo ba that the population of Davao is approximately 1.8 million Davaoenos? At dun sa 1.8 million na yun, ang voting population niya is just under 1 million voters. At ang ibig sabihin nun ay kailangan makakuha ng at least 500,000 votes ang isang kandidato para manalo bilang mayor ng Davao. Ngayon tignan naman natin kung sino ba itong dalawang kandidato natin at himayin talaga natin yung mga impormasyon na alam natin sa kanilang dalawa. Sa totoo lang wala akong masyadong alam about Carlo Nograles until napakinggan ko yung interview niya with Karen Davila. At dito sa interview na to, sa totoo lang, medyo napabilib ako sa kanya. At tinignan ko kung sino ba itong Carlo Nograles na to at kinumpara ko siya kay Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, tignan natin kung sino ba itong dalawang kandidatong to. Para kay Rodrigo Duterte, alam naman natin lahat kung sino siya . He won by over 16 million votes to become President of the Philippines. At yung brand niya as President of the Philippines ay alam din natin lahat. Alam naman natin na pumapatay tao siya, inaamin naman niya yun. Kahit naman lahat ng mga sumusuporta kay Duterte, inaamin yun na pumapatay tao siya. Nakakapagtaka nga ang isang tao na pumapatay tao pero hindi nakukulong sa pagpatay nila sa tao. Anyway, alam din natin that Duterte's brand is yung EJ case, extrajudicial killings. Wala nang judge, jury dito. Basta si Duterte, pag sinabi niya masama ka, patay ka na. Yun lang yun. Whether it's true or not, hindi natin alam. Pero ginagawa niya yun. Ang susunod na legacy ni Duterte ay yung mga pogos. Dahil sa kanya, kumalat at lumawak at dumami yung mga pogos at yung mga krimen na kasama ng mga pogos. Hindi lang yon. Alam naman ng lahat na si Duterte ay malapit sa Communist Party of China. At malapit siya sa maraming mga mainland Chinese. As a matter of fact, yung dating economic advisor niya, si Michael Yang, ay isang dayuhan, hindi Pilipino. At dahil doon, yung posisyon ni Duterte sa West Philippine Sea ay halos kinampihan na niya ang China over the Philippines sa laban ng West Philippine Sea. At idagdag mo pa sa legacy ni Duterte yung Pharmally scandal na nangyari nung panahon ng pandemya. Na habang lahat tayo nakakulong sa ating bahay, walang trabaho, walang pera, anong ginawa niya dito? Umutang siya ng kay laki-laki para daw sa pandemya. Pero ang nangyari ay binigay lang niya yung pera ngayon sa kanyang mga kaibigan. Tulad ng Pharmally. At yun yung isang legacy ni Duterte na iniwan niya sa Pilipinas. Bago naging presidente si Duterte, ang utang ng Pilipinas is just under 6 trillion pesos. Pag alis niya, lumampas ng 13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Pati yung national budget natin, mobo sa panahon ni Duterte. Bago si Duterte naging presidente, the budget was just under 3 trillion pesos. Pag alis ni Duterte, lampas 5 trillion pesos na ang budget ng Pilipinas. Ngayon, bago naging presidente si Duterte, alam naman nating lahat na si Duterte ay naging Lord ng Davao since 1986, since nagkaroon tayo ng tunay na demokrasya pagkatapos ni Marcos Sr. Yung mga Duterte ay namuno sa buong Davao since then. Kaya pag tinignan mo dito, 30 years siya na namuno bilang mayor ng Davao o kaya vice mayor, tapos meron siyang kaalyado o kaya yung mga anak niya ang namumuno. Kaya sa karamihan ng mga taga Davao, ang alam lang nilang klaseng mayor ay si Duterte. Ngayon tignan naman natin kung sino ba itong si Carlo Nograles. Si Carlo Nograles ay isang lawyer din, tulad ni Duterte. At siya ang naging Civil Service Commissioner from March 2022 until recently nung nag-resign siya. Pero bago naman nun, alam mo ba na cabinet secretary siya ni Duterte from 2018 to 2022. Nag-serve nga siya bilang the IATF co-chair nung panahon ng pandemya. At hindi lang yun, naging presidential spokesperson pa yun ni Duterte from 2021 to 2022. Pero bago nun, kongresista siya, representing the 1st District of Davao from 2010 to 2018. Ngayon, ito naman ang interesting na nalaman ko about Carlo Nograles. Nalaman ko lang na nag-graduate pala itong si Carlo Nograles sa Pisay, Philippine Science High School. Sa mga may hindi alam kung ano ba ang Pisay, Pisay is one of the hardest schools to get into. Kailangan kasi meron kang at least 85% sa math at saka science. O kaya dapat nasa top 10% ka ng class mo in math and science.
Hindi lang yon. Alam mo ba that there are over 20,000 applications para makapasok ng Pisay at they only accept 240 students a year. Nakapasok siya as one of the 240 sa batch niya. At ang ibig sabihin nun is ganun katalino itong si Carlo Nograles. At hindi lang yon, nag-graduate din siya ng Ateneo with a degree in Management Engineering. Alam mo ba, basta narinig ko engineer, magaling yan. Bakit? Kasi ang mga engineers, they're called problem solvers. Magaling sila tumingin ng isang problema at kaya nilang gumawa ng solusyon sa lahat ng mga problemang hinaharap nila. At nung nakita ko lahat to, na-impress talaga ako dito kay Carlo Nograles. Okay, ngayon nakilala na natin yung dalawang kandidato para sa mayor ng Davao, tignan naman natin kung ano ba yung rason kung bakit sila tumatakbo. At recently nagpa-press con itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito binanggit niya kung bakit siya tatakbo bilang mayor ng Davao. At ito ang sinabi niya. What am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sofa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa? Patayin ko yung asawa ko? O I find something productive outside? Find something. Yes, sabi ko. Alam mo, magtrabaho ka. You get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro. Dumaan naman ako dyan. O kitang-kita mo naman dito o kaya kung di mo naintindihan sinasabi niya, ang sinasabi niya kaya siya tatakbo bilang mayor ay dahil ayaw lang niyang nakaupo sa bahay na walang ginagawa. Ngayon tignan naman natin kung bakit gusto tumakbo ni Carlo Nograles bilang mayor ng Davao. At ito naman yung sagot niya. So naging mahirap for me really to make this decision, but ang dami kasing humihila talaga sa akin pauwi to Davao City. And it's really about giving the people of Davao a choice. Because ang dami ng election na dumaan na wala pong choice sa Davao. And so my decision to come home to Davao is really about giving Davao a chance for change. My term sa civil service is 2029. I would have ended in February of 2029. And along with that is a lifetime pension. But why now? Because Davao needs to have a choice now, because now is the election. Now is karon ang piniliay. Now ang election, and it's about giving a choice to Davao and a chance for change. Alam mo ang interesting dito na meron na lang siyang 5 taon na magstay sa posisyon niya sa gobyerno tapos meron na siyang pension for life. Tapos nag-resign niya at ginive up niya yung pension niya for life para tumakbo bilang mayor ng Davao. Wow! Yan ang sacrifice. Okay, ngayon tignan naman natin yung plataforma ng dalawang to. Unang-una si Rodrigo Duterte. At alam naman natin lahat kung anong plataforma ni Rodrigo Duterte. Kung di mo pa alam, ito ang plataforma niya at bakit siya tatakbong mayor. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, si Amerika, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, huwag gawin ko. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kaya dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko ng putang inang droga.
Punta ka dito, magnegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ang mga tulong. Oo. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung pasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga. Naghanap ka ng kamatayan, ay putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral ang ating mga anak. Hindi ho, pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro langaw, ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali doon tayo, matapik-tapik. Wala yan. Huwag yung mag-droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka. Do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako siya. Kayong mga hold-upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patayin ninyo, kukunin ninyo yung pera. Do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila tulog. Huwag kayong bumoto kay Duterte. Yes, he's still sticking to the same script na nagkapanalo sa kanya bilang mayor at nagkapanalo sa kanya para maging presidente. Well, sabagay, it's a winning formula. So why change something that's not broken, I guess, di ba? Pero what's interesting is this. Sa 30 years na naging mayor ang mga Duterte sa Davao, ang sinasabi ba ni Duterte ay hindi niya nasolusyonan ang problema ng droga sa Davao? Hanggang ngayon, 30 years later, may droga pa rin? Ngayon, ano naman yung plataforma ni Carlo Nograles? Ngayon, dito na intriga ako, no? Kasi maraming nuance o kaya maraming mga binanggit si Carlo Nograles na problema na hinaharap ng mga Davaoenyos ngayon na hindi na-address over the last 30 years. At ito ang mga sinabi niya. And there's so many things that can be improved in Davao City na hindi rin pwedeng makapaghintay. Like, for instance, the flooding in Davao. Noon, sa Davao, you know, anong mga kalsadang iiwasan mo eh. Dahil pag bumuhos ng ulan, alam mo, iwasan mo tong kalsada na to, iwasan mo tong kalsada to dahil mabaha dyan. But now, pag ulan, wherever you go, baha eh. And there's an answer to there's a solution. The JICA master plan gives us the solution. The problem is, under that JICA master plan, you need 20 billion pesos for the short term and another 60 billion pesos in the long term to fix the flooding problem. And over and above that, Davao City has to shell out 8 billion pesos in the short term to fix mga drainage and improve our drainage system, and another 8 billion pesos in the long term. Kasi apart from the flooding, there's also a classroom shortage in Davao City. But we have the Special Education Fund, and that's yearly, and that's something that can be used and maximized. But I don't understand why the Special Education Fund is not being maximized to build more classrooms and to provide for the needs ng mga school children here in Davao City. So that's also another problem that I think can be fixed. It's a fixable problem. There's a solution to that. But I see some of the improvements that we can do in Davao City. For instance, yung mga business permits namin sa Davao City, building permits, and all of the permits that go through City Hall, pwede naman natin pabilisin yan, di ba? If you look at the other cities, they're already on e-governance. They're already on digital governance. Naiwan ang Davao? Naiwan ang Davao? We're still not there. Wala pa tayo dun sa online payment. You apply for your business permits online. You get it fast. You get it quick. You can pay it online. These things are already being done in other cities, in more progressive cities. And Davao is supposed to be the queen city of the South. We're supposed to be the premier city of Mindanao. But the business permits and all of the permits can already go digital, di ba? Can already go e-governance online. Yun na po yung ginagawa ng iba. But I don't know why we're not doing it in Davao City.
over and above that, yung ID card, e-cards na yan sa ibang cities para mas mabilis ang mga pagbibigay ng serbisyo sa ating sa mga kababayan sa mga constituents ng different cities. But in Davao, wala pang ganun, diba? Some cities are giving more benefits to senior citizens. Maliban sa cake every birthday, they also give over and above what the SWD is giving. They're giving also free medical checkups, free laboratory, free lahat na pwedeng ibigay sa mga senior citizens. But in Davao, it's still not like that. And I don't want Davao to be left behind. We can also do that because we have the means, the capacity, and the money to do all those things and even better. Diba? We should be the example for Mindanao. We should set the bar high for Mindanao. And for the rest of the country, I think Davao can do that. O, nakita mo dito na pinag-usapan niya yung flood control. At ang interesting dito, no, ay may budget naman daw ang Davao. At nagbigay nga siya ng plano niya eh. At huwag niyong kakalimutan that Paulo Duterte had 51 billion pesos in 3 years. And yun daw ay for flood control. Pero may problema pa rin ng flooding sa Davao. At yung isa pang plataforma ni Carlo Nograles ay yung education. Sinasabi din nga niya na may pera naman daw ang Davao for education at nagtataka siya bakit kulang pa rin yung mga classroom sa Davao. Binanggit din niya na kailangan na i-modernize ang Davao, na nahuhuli na pala ang Davao when it comes to modernization, at he wants to bring Davao to the digital age. At pabibilisin daw niya yung paggagawa ng negosyo sa Davao dahil marami daw mga red tape ngayon na kailangan ng tanggalin. At hindi lang yun, binanggit din niya yung pag-aalaga ng kalusugan ng mga Davaoenos sa paraan ng pagbibigay ng mga free health checkups. At ang interesting kay Carlo Nograles ay alam niya yung problema at nagbibigay siya ng solusyon. Ngayon, ano pa ang pinagkaiba nitong dalawang kandidatong to? Unang-una, si Duterte nagtatrabaho sa gabi. Hindi siya maaga magising, ang trabaho niya at mga meetings niya kadalasan ay gabi na. Kumpara naman kay Carlo Nograles na maaga nagigising at nagtatrabaho buong araw. Pero sa pangako nga ni Carlo Nograles, sa dami ng kailangan gawin, siguraduhin aabot din ng gabi yung trabaho niya. At ang isa pang malaking pinagkaiba ng dalawang to ay si Rodrigo Duterte is already 79 years old. Si Carlo Nograles is 48 years old. At pag makikita mo sa kilo silang dalawa at sa binanggit din ni Duterte, alam naman natin lahat na may cancer si Duterte at may sakit siya. At nahihirapan na nga siya maglakad. At hindi maganda yung kanyang kalusugan. Kaya ba niya tumagal ng 3 pang taon? Si Carlo Nograles naman ay bata pa, malusog at malakas. At ngayon na alam ninyo lahat kung sino itong dalawang to, bakit sila tatakbo, at kung ano ba yung plataforma nila, nasa sa inyo na yung mga taga Davao kung sino ba talaga iboboto nyo. Kasi ang pagboboto sa ating mga pinuno ay reflection yan ng mga nasa isip natin at nasa damdamin natin. At ang ating mga pinuno is a reflection of who we are as people. Kaya ngayon, para sa mga kababayan natin taga Davao, kayo na mag-isip kung anong gusto nyo. Gusto ba nyo ng matanda o gusto ba nyo ng bata? Gusto ba nyo ng kapareho o gusto ba nyo ng pagbabago? Gusto ba nyo ng luma o gusto ba nyo ng bago? Gusto ba nyo ng araw o gabi? Kasi sa eleksyon na to, kayo ang may kapangyarihan para magdesisyon kung sino ang mamumuno sa inyo sa susunod na 3 taon. At dito natin malalaman kung gusto ba ng mga taga Davao na manatili kung nasan sila ngayon o kaya gusto nila ng pagbabago para sa kanilang kinabukasan at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kayo, ano tingin nyo? Sinong mas sinusuportahan nyo dito? Si Nograles ba o si Duterte, at bakit? Gusto ko marinig lahat ng opinion nyo at pakisulat lang lahat yan dito sa comment section sa ibaba. Salamat sa inyo lahat, at pag nagugustuhan nyo itong mga ganitong video, please subscribe na lang to my YouTube channel at pakiclick na lang yan notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat ulit at magkita tayo sa aking susunod na video.